Morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is June 24, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Mazola Street, Masambong, San Francisco del Monte, Quezon City. At dalhin po natin yan sa may Veterans Memorial Medical Center sa may Project 6 po yan, Diliman, Quezon City, sa North Avenue, Project 6, Quezon City. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po namin marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Kakagulat ka. Gulat ako sa nagulat ako sa alarm ko. Hindi ko pa pala nababago ito. Naka-alarm ng alas 7. Dati ganyan kasi yung ano na gising natin. Pero ngayon medyo maaga na kasi tayo. Morning po ma'am. Dating antas bago ang gyera sa gitnang silangan sa pagitan po ng Enero hanggang Hulyo ng taong 2027 ayon sa Department of Energy. Tagal po. Super balita sa umaga, nationwide. Para hindi mauli sa mga balita, sundan ang mga social media accounts sa Super Radio DCWB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at kami i-follow sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang po Super Radio DCWB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang dapat po mga kapuso. Super Radio DCWB, pantay, bagyo. Patuloy ang paghina po ng Bagyong Francisco at hindi na po ito nasa super typhoon category. Namataan ang bagyo sa layong 255 kilometro. Silangan ng Basco, Batanes. Naglayo ng bagyo, pinakamalakas na hangin 155 kilometro bawat oras malapit po sa gitna. At meron pang bugso 100 kilometro bawat oras. Nakataas ang bala ng bagyo bilang isa sa Batanes at Ilagang silangan ng Cagayan kasama po ang Babuyan Islands. Nasa lalabas po ng Philippine Air Responsibility ang Bagyong Francisco bukas po ng gabi o kaya sa Biyernes po ng umaga. Patuloy namang ihila o inihila ho ng bagyo ang habagat na nagdadala naman ng kalat-kalat na pagulan sa malaking bahagi ng bansa. Samantala, patuloy na binabantayan ng pag-asa ang bagyong merong international name na Igos na nasa labas pa ng bar sa silangan ng Southeastern Luzon. Inasang saglit na papasok pa ng Philippine Air Responsibility ang bagyo. Mas po ng gabi na tawaging bagyong Gato. Super Radio DCWB, pantay,
pinagplanuhan ng dalawang minor de edad ang ginawa nilang pamaril sa loob po ng San Jose National High School sa lungsod ng Tacloban ay ginasawi ng 3 at ikinasugat po ng 20 iba pa. Ayon kay Brigadier General Jason Capoy, Director ng Police Regional Office 8, batay po ito sa screenshot ng mga usapan ng dalawang minor de edad na nagsimula noong pang May 1. Naman po ng screenshot ang usapan kung paano ipupusit ng mga baril mula sa kanilang bahay, kung saan makikita at kung kailan magandang isagawa ang nasabing krimen. Napagkasunduan, wala pag-usapan din po ng dalawa ang kanilang kapalaran. Pagkatapos po ng krimen, kung saan meron din silang usapan na hindi sila mapapanagot sa batas dahil sila'y menor de edad. As early as May 1 or April na mag-load sila ng ganito. Kaya talagang premeditated yung incident. Pero again, pananakot lang ang initial na gusto nilang gawin. Yan po base doon sa sagot nung interview kahapon doon sa isa sa CICL Tapata. Samantala, sinabi naman ni Police Colonel Alan Rayco, tagapagsalita ng PNP, na kanilang kinilignan ang posibilidad na may nagputyok sa mga suspect. So some indications na meron pong ibang grupo na pwedeng nabutyok on indications point to the fact na na-plan po talaga. We can only say na tungkol sa initial na investigation natin, lalo na po itong si CICL alias Nash, na heavily influenced po ng online community. So nakakita na nila aside from Facebook posts, mga violent videos, meron pa po tinitignan tayo na iba po or mga nakasalingan niya saan na pwedeng nabutyok sa kanya para gawin po ito. Dinig po ni Police Colonel Alan Rayco, tagapagsalita ng PNP, batay po sa mga investigasyon, balak lang sa manakot ng dalawang suspect na isa nila ay nabubuhi sa kanila, pero sila hindi kong makita ang target. Mananakot lang daw sana ito. Kaso lang po, nung may tumutok na isang bala sa hindi na napigilan procedure, may pag-itin daw yung manunong dalawa. Kaso lang nung kita na negative doon sa tono na classroom, umalis na kanila nako. Dinig po ni Police Brigadier General Jason Capoy, Director ng Police Regional Office 8, sa maunang forensic investigation, isang beses nang pinaputok ang caliber 38 revolver na dala ng 15 anyos na suspect, habang ang 9mm na pistola na hawak ng 14 anyos ang siyang nakapatay. Nakasugat sa mga biktima na unang nakumpirmang pagmamayari ng Jahinyang Police. Samantala, kinumpirma ng Police Regional Office 8 Super Radio DCWD na sinampa na po nila ng patong-patong na kasong murder, frustrated murder at multiple serious physical injuries ang 15 anyos na suspect. Ang oras po natin ay 9 na po, makalipas ang ikapito ng umaga, ibinahagi ng ilang estudyante nakaligtas sa pamaril sa San Jose National High School at sa Tacloban City ang mga pangyayari bago ang krimen. Ayon sa isa sa mga estudyante, inakala nilang mga pagputok lang ang mga narinig nila. Kung dito, tila kill lang ang dalawang minor de edad at nagpalit muna ng damit bago isinagawa ang krimen. Chill lang po siya. Kala po namin yung mga paputok na, pero pagtatatlo na po, tumakbo na po kami. Nagpalit sila ng damit sa CR. Narinig ko po putok-putok. Nandun po kami nagsusulat. Tapos narinig naman puk. Sunod-sunod. Tapos nagtapo kami sa room. Nakita ko yung isa, yung payat na maskara. Yung isa naman hindi na maskara. Ganun po yung bag niya, nandito yung bag niya po sa tiyan niya. Tapos simple na siya maglakad. Parang wala siyang dala. Ang tinig ng dalawang estudyanteng nakaligtas sa pamaril, patuloy na sinusubukan ng GMA News na makuhang palit ng paralan, ngunit wala pa silang tugon. Posibleng na-impluensya ng online game na Corebox ang isa sa dalawang minor de edad na sangkot sa pamaril sa paaralan sa lungsod ng Tacloban noong Lunes. Ayon po kay Police Brigadier General Jason Capoy, Director ng Police Regional Office 8, nilalaro ng 14 anyos na suspect ang Corebox na isang marahas na laro. Sa online game na Corebox, malayang nakagagawa, makasisira at makapagdudulot ng kaguluhan. Ang naglalaro po nito gamit po ang iba't ibang armas. Halos katulad din po ito ng Roblox na naugnay naman sa karahasan at masamang impluensya sa kabataan. Isa dito sa nakikita namin itong tinatawag na Corebox. Parang Roblox lang daw ito at medyo violent yung nasasabing gaming app po. Kaya sa mga magulang, please closely guide your children.
Boy, Director, Police Regional Office 8. Pansamantalang ipinagbawal ng Cybercrime Investigation Coordinating Center o ICC ang marahas na online gaming o game na 4Bucks sa bansa. Yan ay matapos sabihin ng mga otoridad na posibleng na-impluensyahan ng nabanggit na laro ang isa na dalawang minor de edad na sangkot sa pamaril sa Parlan sa Tacloban City. Ayon kay CICC Executive Director Renato Paraiso, ang temporary ban sa laro ay isang hakbang na kailangan gawin habang gumugulong ang investigasyon. Sa ngayon ay nakipag-ugnayan ang ahensya sa mga developer ng online game. Kasabay nito, sinabi ni Paraiso na may tingin pa nilang pagbabantay sa iba pang gaming application para mailayo ang kabataan mula sa kapahamakang dulot ng mararahas na online game. Idinagdag pa ni Paraiso na kapag hindi makipag-ugnayan sa kanila ang mga nagpapatakbo ng 4Bucks ay tuluyan na nilang ipagbabawal ito sa Pilipinas. Continue straight in this traffic flow. Administrators, owners, and kung sino yung namamahala po ng mga tanong ito. At kung hindi yung sila tumugon at hindi sila sa factory makatugon sa ating mga tanong at mga demand para sa mga online safety natin, talaga magiging permanent ang ubat natin. Ang tinig ni Undersecretary Renato Paraiso, Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Iniimbestigahan ng pambansang pulisya kung may kaugnayan sa online extremist group ang isa sa dalawang minor na edad na sangkot sa pamaril sa isang paaralan sa lungsod ng Tacloban. Ayon kay Police Major General Wilson Asueta, Direktor ng PNP Anti-Cybercrime Group, inaalam pa nila ang impormasyon ng dito. Galing na kumpirma nila na mga grupo online na nang-i-influensya sa kabataan. Tingnan natin kung ito ay may relationship sa mga online exploitations. So, kung may mga groomer, kung ano nag-influence siya, nakaka natin ito yung tendency ng magkaroon ng negative privacy isa-isa. Hinig po ni Police Major General Wilson Asueta, Direktor ng PNP Anti-Cybercrime Group. Sinisilip din ng PNP kung may kaugnayan ng pamaril sa paaralan sa Tacloban na naganap ng Columbine High School shooting sa Colorado sa Amerika noong 1999. Ay po sa mga otoridad, suko ng isa sa mga menor na edad ang nagreo ng isa sa mga suspect sa nangyaring pamaril sa Amerika noong 1999. Namatid na may mga letrang KMFDM ang tinutukoy na damit kung saan itong sa isang German rock band na inidolo ng isa sa mga shooters sa Columbine School noong 1999. Una nang igiliit ng banda na hindi nila sinusuporta ng anumang uri ng karahasan. Hinig po ni Police Colonel Alan Ray Go, tagapagsalita ng PNP. Inilabas ng pambansang pulisya ang timeline ng pamarilang dalawang estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban City Leyte noong Lunes. Hindi sabay na pumasok ang dalawang suspect na kapwa dumaan sa gate ng paaralan. Ang 14 anyos na gunman na si alias Nash ay dumating sa paaralan alas 7:30 ng umaga at dumalon sa flag ceremony at saka dumiretso sa palibunan at doon naglaging. Alas 8 ng umaga naman, dumating ang 15 anyos na si alias Rod at nagkita sila ni alias Nash sa palibunan. Bandang alas 9 ng umaga, lumabas ang dalawang nag-ikot sa paaralan at unang pinuntahan ang possible target nila. Nang hindi makita, nagkumpisa na silang magpaputok ng baril. 2 gusali at 8 kwarto ang pinaputokan ng dalawang suspect. Nasa loob ng kanilang backpack, sling bag, ang dalang baril at mga magazine na hindi na-inspeksyon ng mga gwardiya. Ang isa sa mga pinaulitan ay Boy Scout at minsan ay nagboboluntaryong magbantay sa gate ng paaralan. Iniimbestigahan na ng National Police Commission na Polcom ang posibleng administrative liability ng babaeng pulis na may-ari po ng baril na ginamit po ng kanyang pamangkin sa pamaril sa Tacloban City noong Lunes. Ay kay Napolcom Vice Chairperson Executive Officer Rafael Galinisa. Inatasan niya si Napolcom Regional Director Kirsty Sibay na agad magsagawa ng investigasyon kasabay ng isinasagawang pagsisiyasat ng PNP. Sinabi ni Galinisa na maraming dapat ipaliwanag ng pulis sa pangyayari at posibleng siya maharap sa grave misconduct
demotion, hindi kayo pagkakatanggal sa serbisyo. Kaugnay po nito, sinabi ko ng Police Regional Office 8 na nasa restrictive custody na po nila yung babaeng pulis at maaaring siyang maharap sa kaso. My previous I mean second charges, depending na sa traffic and collateral circumstances. Pero yun na po yung tinatakas ng investigation. Hiling ko ni Police Lieutenant Colonel Analisa Armesa, tagapagsalita ng Police Regional Office 8. Ilang paaralan sa Eastern Visayas nagpatupad na ng pag-igpit sa seguridad. Nico Sereno ng GMA Regional TV, Nico. Taylor Sugar, nagawa pa ang measure sa sunod ang insidente ng pamamahin sa Tagum National High School sa Tacloban City na nagsimula sa pagkamatay ng tatlong estudyante at pagsusugap ng marami pang iba. At kahit nominated Normal University na kailalim sa bagong inspection at security check ang lahat ng mga papasok sa naturang paaralan. Ganito din ang ipapatupad sa Liceo del Verbo Divino sa Tacloban. Nananawagan din ang paaralan sa mga magulang na ugaliin na i-check ang gamit ng kanilang mga anak bago pumasok. Ayun na si Police Regional. Drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli po. Ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna. Pansamantala, this is John, the Filipino Channel. Ang inyong lingkod. Paalam po. Dito ay nananawagan